sa impyerno. Dahil hindi pa sila nakapatay o hindi sila nang rape. Pero sa Diyos, nako, sa isip pa lang, nagkasala na nakuha nyo. So, yun yung mga example nating mga verses. Siguro, para mapadali na lang tayo, First John na lang. First John chapter 3, verse 4. Maganda to. First John. Dinagdag ko lang to, pero pwedeng pag nagpapaliwanag kayo, mag-romance lang kayo. Kasi minsan may tao magtatanong, ay, parang ayaw nila nung palipat-lipat ka. No? So, pwedeng mag-romance ka lang. Ang sabi ng 1 John chapter 3, verse 4. Ang sabi ng 1 John chapter 3, whosoever committed sin, transgresseth also the law. For sin is the transgression of the law. Ang law, standard ng Diyos yan. Yung sin, transgression, pagsalangsan, paglabas, pag-apak, pagyura, sa kagustuhan ng Panginoon. So, introduction pa lang tayo, no? Yan ang kasalanan. Pero anong sabi ngayon ng natin, one of the truly great and far-reaching blessings of salvation, inaaral mo na natin salvation, is God's dealing with the subject of our sin. Paano sinulusyonan ng Panginoon? Yung parang walang solusyon na yun, ano? Ito na. Alam niyo ba na ang salvation ay 3 tenses? Di ba sa English meron past, present, future? Now, normally, ang alam lang ng iba, kahit na naniwala na sila sa Panginoon, ang alam lang nila, natubos yung kasalanan nila. Hindi nila alam, may kasalukuyang pang inaayos ang Diyos sa buhay natin. Yun yung sanctification. Tapos, meron ding gulang Diyos na tanggalin tayo diretsa sa mundong ito at sa kasalanan at sa katawang ito. Glorification yun, no? Okay, unti-unti natin. Roman number 1, ano yung past tense ng ating kaligtasan? Halimbawa ako, dinindihin ko sa inyo, kailangan alam nyo kung kailan nyo tinanggap ang Panginoon. Kahit approximate lang, anong buwan, anong taon, kung hindi mo maalala yung petsa, no? Kasi we are saved from the penalty of sin. Nung oras na yun na tinanggap mo ang Panginoon, ang una niya lang ginawa muna, binayaran niya yung kasalanan mo. So hindi ka na pupunta sa impyerno. Yun talaga yung specific na salvation. Hindi ka na pupunta sa impyerno, no? Okay, tingnan natin yung Romans 3:19. Okay, balik tayo kay Romans. Kaya nga, pwede kang mag-share na Romans lang ang gamitin mong book eh. Punta tayo sa Romans 3:19. Si Pablo, meron siyang argument dito na sabi niya, now, we know that what things soever the law saith, it saith to them who are under the law, that every mouth may be stopped, and all the world may become guilty before God. Kaya nga, ang ipipresent mo lagi, Bible. Kasi yan ang law of God. Para hindi makaakal ang tao na, makasalanan pala ako. Kaya kayo, mga kapatid, lalo na tayo, especially sa mga Catholics, pag pupunta kayo sa bahay, maraming rebulto, huwag mo naman pakialam na yung rebulto. Kasi na-open yung ito eh. Ang una mong alam nyo, kasalanan po yan. Huwag mo intendin yun. Intendin mo muna yung maligtas yung tao. Pag naligtas na yan, papasok na Holy Spirit. Yun na yung mapupundig sa kanya, iwanan nyo. Nakakita nyo, daming anak. Huwag nyo pakialaman yung mga anak, no? O nasa sugalan, o maraming naka-display na mga bold na picture. Alam ko na iirita ka dyan, pero mag-concentrate ka dun sa taong witnessan mo. Ipakita mo na muna, o ano sabi ng Bible, lahat tayo guilty. Verse 20, therefore, by the deeds of the law, there shall no flesh be justified in His sight. Wala raw taong maliligtas kahit sundin niya ang kautusan. Unang-una, hindi mo naman masusunod lahat. No? May mga taong gano'n. Ako, dami ko nang na-witnessan na tingin nila perfect sila. Meron akong matandang witness, sabi niya, wala akong kasalanan. Jesus nga ang pangalan niya, Jesus eh. Ano kaya kinalaman ng pangalan sa kabanalan, no? So, ang sabi rito, walang ma-justify for by the law is the knowledge of sin. Actually, baliktad nga eh. Pag nalaman mo ang kautusan ng Diyos, doon mo malalaman na makasalanan ka. Kasi hanggang wala kang nababasa sa Bible, tingin mo mabuti ka. Bakit? Kasi nagkukumpara ka sa iba eh. Lagi kang may makikita mas masama sa'yo. Pero sa Bible kasi, ang gagawin ng Bible, pagka nag-ano ka na, ang comparison mo na kay Jesus Christ na. Siya yung standard, siya yung mark. So dahil hindi mo napantayan yung ginawa ni Kristo, makasalanan ka. Yun ang maganda, no? Gawin yung standard si Kristo. Huwag mo gagawin, bakit? Ikaw ba, ginagawa mo ba ito? Na parang sinasabi mo, ikaw ginagawa mo yun, dapat ginagawa mo. Gano'n.
Kasi laging may makikita yan na masama sa iyo. Eh. So wag mong gawin yung standard ng sarili mo. And then verse 22, even, ito na ngayon, the righteousness of God, verse 21, but now the righteousness of God without the law, yung kahit hindi mo alam ang batas, o kahit hindi mo nasunod, is manifested, na ipakita, being witnessed by the law and the prophet. Ang tinutukoy niya si Jesus Christ. Verse 22, even the righteousness of God, which is by faith of Jesus Christ. Kita nyo, ang kabanalan sa Diyos, yung pananampalataya kay Kristo. Natanda niya, ha? Ang sabi niya, even the righteousness of God, which is by faith, hindi by obedience, no? Of Jesus Christ, unto all, and upon all them that believe. So, tingnan mo yung sarili mo, naniwala pala ako ng ganitong petsa eh. So, mula pala doon, na kung ay righteous na sa harapan ng Diyos. Sa harapan lang ng Diyos yun, ha? Ang tawag pala doon, justification. Sa harapan ng Diyos, kaya sinod ang ilang kasalanan na gawa mo, at ilang kasalanan pang magagawa mo, sa mata ng Diyos, badal ka na. Bakit? Ang nakikita niya sa iyo si Kristo. Kailangan ma-emphasize yun. No? Ang nakikita niya sa iyo si Kristo, hindi dahil sa ginawa mo yung kabutihan. No? Pero justification pa lang ang tawag doon. Pero ligtas ka na ron. Ini-emphasize ko sa inyo, ligtas na ang tao doon. Katulad na napapako sa krus. Dahil naniwala sa kay Kristo, hindi niya kailangan gawin yung lahat ng kautusan. Kahit nga magpabaptize, hindi na siya nagpabaptize, pero pumasok siya sa langit. Dahil nakita si Kristo sa kanya, nasa kanya yung righteousness of God. For there is no difference. 23 ngayon. For all have sinned, kaya nabindinin nyo. Kanina, punta tayo sa 24. Being justified freely by His grace, ayan na yung justification. Alam niyo yung justification sa salitang kanto, no? Just as if you have not sinned. Ang tingin sa'yo ng Diyos, parang wala siya nakikitang kasalanan sa'yo. Alam niyo yung sa husgado, pag sinabing pinawalang sala, kaya lang sa husgado kasi, pag pinawalang sala, talagang pinatunayan ng abogado mo na wala kang kasalanan. Pero sa Kristiyano, pinawalang sala tayo, may kasalanan. Kaya lang, tinakpan. Tinakpan yung kasalanan natin. Kaya sa termino ng Diyos, pinawalang sala ka na. Nakuha nyo? Yes, yes. Hindi tayo walang kasalanan, kundi pinawalang sala. Dahil may nagbayad ng kasalanan natin. You know, verse 24. Being justified freely. Walang bayad yan. Kaya huwag kayo maniniwala na pasok ka sa religion, magpabinyag ka, gawa ka ng maraming kabutihan, mag-offer ka ng ganitong anak eh. Being justified freely. Pero hindi yan libre ha. May nagbayad. Di ba tayo rin pag kumain tayo sa restaurant, nasal ka kahit wala kang pera, kasi may nagbayad. Hindi kami libre ng restaurant. Ganun din tayo, pupunta tayo sa langit, hindi dahil walang kwenta yung parang napaka-cheap ng langit, na kahit sino pwede makapunta ron kasi kailangan niya ng tao doon. Hindi. Napakamahal nga ng bayad bago ka makarating sa langit eh. Binayaran ng Panginoon. So, ang ganda, di ba? Being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ. 25. Whom God has set forth. Ito, medyo mabigat yung isa salita. Isang araw, akaralin natin. Propitiation. Ano yung propitiation? Gamitin ko na yung salitang gano'n. Ibig sabihin ng propitiation, yung movie ng Diyos na satisfied. Galit na galit siya, pero may nagpakalma. May nagpakalma. Alam niyo naman, galit na galit ang Diyos sa kasalanan. Pero may nagpakalma. Ang naisip ko dyan, minsan ganito eh. Merong mga kabataan na minsan nag-asawa, galit na galit yung magulang kasi pinapaaral, hindi tinapos yung pag-aaral. Tapos naging asawa, hindi kursunada ng magulang, no? May iba siyang kursunada. Tapos hindi kinakausap yung anak. Lalo na yung babae kunwari, no? Tapos ayaw siya tanggapin sa bahay, pero nung nagkaanak na, no? Alam yung mga matatanda, sabihin sa apo, no? So nung makita yung apo, nakalimutan na yung galit niya sa anak niya. Ang gagawin ng magulang, minsan yung apo yung unang papupuntahin. Tapos, siyempre tatanggapin ng lolo, no? Yung bala, kasunod na yung nanay. Yung mixed feeling ba? Galit siya, pero dahil dito sa apo, parang gano'n ng Diyos sa atin. Galit na galit ang Diyos sa kasalanan. Pero pag nakikita niya yung anak niya na nasa atin na, yun yung propitiation. Whom God had set forth, God the Father set forth the Son to be the propitiation, kaya lang through faith in His blood. Winawarning ko kayo, may mga taong paniwala nila kasi may verse nga naman na
Bawa, John 1:29, narito na ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng parusang libutan. Aba, ina-assume ng iba, kasama na sila roon. Maraming hindi papasok sa langit kasi assuming lang sila. Kakala nila, boyfriend o asawa na nila si Kristo. Sasabihin ni Kristo pag nasa kahatunan na, I never knew you. Hindi tayo naging tayo. Pero nakalagay dito, paano kayo magiging tayo? Through faith in His blood. Yun ang ginagawa natin pag nagsusulbining tayo. Inaakay natin yung tao na ilagay niya yung tiwala niya huwag sa religion, huwag sa ginawa niya, sa dugo ni Kristo. Okay? Napakalaga niya. To declare His righteousness for the remissions of sin. Kita niyo? Salvation talaga yan. Yung may kasalanan ka, pero tinanggap mo si Kristo, so Kristo 2,000 years ago, binayaran yung kasalanan mo. Ngayong oras na to, nag-take effect yung kanyang kamatayan. Parang gamot. No? Dahil ninom mo ngayon, kahit 2,000 years ago na na-invento at binili yan at binayaran, ngayon mo lang ininom. So ngayon ka lang naligtas. Ibig sabihin naligtas, again, ako noong panahon, akala ko pagligtas, papunta na ako sa langit. Iba pa yun. Ibang lesson yun. No? Pero automatic naman talaga, papunta na tayo sa langit. Kaya lang, kumbaga sa atin, yan yung sinasabi sa Bible na rightly dividing the word of truth. Ang isang tunay na tagapagturo, pastor, inihimay-himay niya yung salita ng Diyos para hindi kayo maligaw. No? Pati yung, may mga termino, pero alam natin kung ano yung kahulugan. So ngayon, hinihimay natin yung salitang kaligtasan. No? So declare His righteousness for the remission of sin that are past through the forbearance of God. Yung forbearance, talagang finish na ng Diyos. No? Verse 26, to declare, I say, at this time, His righteousness, si Kristo yan, that He might be the just. Siya naman talaga yung buhay ng perfect and the justifier of him which believeth in Jesus. May requirement. May requirement, no? Bagamat sinasabi natin, hindi ka naligtas sa mabuting gawa, o hindi ka naligtas sa wala kang gagawin, maliligtas ka, hindi totoo yun. Pag sinabing wala kang gagawin, hindi yung mabuting gawa, pero may gagawin ka na maniniwala. Now, meron din ibang extreme position na kapatid, kahit na baguhan pa na tayo, warningan ko na kayo, hindi lahat na nagtuturo, kahit baptist pa, no? May mga ibang, nag-extreme naman sila ng sobra. Sa kanila naman, hindi mo na kailangan maniwala kay Kristo. Ang tawag doon, election. Ingat kayo doon, no? May tinatawag na, may tamang election, pero mayroong maling election. Ano yung maling election? Na ang Diyos pumili kung sino yung dadalhin niya sa impyerno. Actually, doctrinally, kanyang gawin ng Diyos yun. Hindi ka pwede magreklamo. Pero walang nakalagay sa Bible na pinili ng Diyos yung pupunta sa impyerno. No? Lahat, pinambayad niya. Yung kasi naniniwala sa maling eleksyon, yung nung namatay daw si Kristo, ang kasama lang doon sa pinagbayad niya, nakalista na. Boy, hindi tama yun, no? Kasi parang wala nang desisyon yung tao doon. At ang extreme nila, kahit hindi tayo mag-mission, kahit hindi ka mag-preach, kaya doon sa mga churches na gano'n, hindi sila nag-i-invite. Di ba kung nakita niyo, pag misa-misa, pag may-bisita, nag-i-invite pa ako, kahit tumahaba ng 40 oras. Yung mga electionist na extreme, walang yun. Walang invitation. Paano maliligtas ang tao? Basta mararamdaman nila lang yun. Hindi nila witnessan ng man-to-man. No? Hindi tama yun. Kasi nakalagay naman dyan which believe it. Oo, bayad lahat, pero may gagawin ka. Kailangan, actually sa atin nga, in-emphasis pa natin dalawa, yung isa magsisi. Kasi yung pagsisisi, importante rin yun para kilalanin mo na talagang kailangan mamatay si Kristo, kailangan mong aminin mga kasalanan ka. Yung iba, alam nyo, pag mali ang emphasis, tinanggap lang si Kristo dahil ayaw din ang mapunta sa impyerno. Ang tawag doon, panakiputas, pero ayaw din ang iwanan ng kasalanan. Hindi tama yun. No? So, dalawa sa atin na-emphasize natin yung repentance at saka faith. Ito na, faith in Jesus Christ. Okay, tumalo na tayo sa verse 28. Therefore, we conclude that a man is justified by faith without the deeds of the law. Malinaw, walang kinalaman yung gagawin mo. Except, of course, mamimiloso ko na naman. Di kahit yung pagtanggap daw sa Panginoon, good works pa rin yun. Hindi. Volition ang tawag doon. Napakalinaw naman wala kang gagawin na para sa sarili mo na yun ang nagligtas. Except, yung nagsisi at saka nanampalataya. Volition pa rin yun. 'Di ba? Kaya lang, actually sa atin nga, in-emphasize pa natin dalawa, yung faith in Jesus Christ. Okay, tumalo na tayo sa verse 29. Therefore, we conclude that a man is justified by faith without the deeds of the law. Malinaw, walang kinalaman yung gagawin mo. Except, yung nagsasabi, at saka nanampalataya. Volition pa rin yun.
papasok pa rin yung volition doon, mga kapatid. Okay? So, tapusin natin yung point number 1. We are saved from the penalty of sin. Past tense yan. Kung kailan mo tinanggap, noong oras na yon, hindi installment. 100% na kasalanan mo, bayad. Pati yung parapay. Ako, ito yung medyo yung iba, kinakantsawan tayo dito, especially sa Baptist Church. Kasi yung iba, although mga born again sila, ang paniwala nila, ang nabayaran lang, yung nakaraan. Abay, napakadelikado no? After natanggapin mo pa yun, nakakagawa pa tayo ng kasalanan. Hindi, punta pa rin tayo sa impyerno. Hindi. Talagang mahirap lang yung paliwanag, pero sa tulong na lang ng Espiritu, maunawan yun. Nung namatay si Kristo, at nung tinanggap mo siya, binayaran niya kasalanan yung past tense hanggang sa future. Hanggang sa mamatay ka. Ang tawag natin lang dyan, penalty Kasi sabihin naman ng iba, ay mga Baptist, ganyan kayo Para yung kinukonsinto yung tao na pag born again na pwede na magkasala kasi hindi na rin mawawala yung salvation na. Papasok tayo ngayon sa pangalawa. Ito ngayon yun. Okay? Ito yung hindi nila maintindihan. Meron tayong pangalawang salita patungkol dyan. Roman number 2, we are being saved from the power of sin. Yung being saved, kung alam niyo yung grammar ng English, present perfect tense yan. Mula nung na-save ka, hanggang sa mamatay ka, nakikipaglaban ka sa kasalanan. Pero, tinutulungan ka pa rin ni Kristo na maligtas sa power. Ang tawag na natin, power. Ibig sabihin, yung influence ni Satanas, nandiyan pa rin. Pero yung pambayad sa kasalanan na magagawa natin, bayad na. Pero, pag natin-isod tayo, nagagawa tayo ng kasalanan, ang tawag natin, consequence. Ano yung consequence? Dito na lang sa lupa yun. Nagiinom ka pa rin, sige, magkakasakit ka. No? Nagsisinungaling ka, okay, mahuli ka. Pero yung impyerno, hindi mo na winuwori. Penalty yun Ang worry na lang natin ngayon kasalukuyan, power of sin. Bakit may power of sin? Andito si Satanas Tapos nasa katawan pa rin tayo may old sin nature. Tandaan nyo, nung naligtas ka, hindi pa binago yung katawan mo. Nandiyan pa yung old sin nature. Ang pagkakaiba lang, may pumasok na bagong nature. Yan yung divine nature. Yan na yung ano ni Kristo, yung Holy Spirit. So, nag-aaway yan. So, kaya tayo mga Kristiyano, may struggle tayo. Ang tutusin, mas matindi struggle natin kaysa nung hindi tayo Kristiyano. Kasi nung hindi tayo Kristiyano, ano tayo, ang tawag doon, nung hindi tayo Kristiyano, anak pa tayo ni Satan. So, nagkaroon, hindi ka niya aawayin, inaano ka nga niya pinapamper ka pa nga niya Kaya, huwag kayong maingit sa buhay ng mga believer. Kasi bakit sila parang easy life lang sila? Parang nakakaingit sila kasi ba't sa atin daming pressure? Expect mo yan. Kalaban na natin si Satanas Kalaban na natin ang mundo Kalaban pa natin yung katawan natin the old sin nature Pero ano sabi rito? Paano tayo tutulungan ni Kristo? Chapter 6 naman ng Romans. Mamaya, makapag-practice tayo sa music kahit ilang 5 minutes, Tapusin ko ito ng maga. Ano sabi ng 6:11? Romans 6:11. Ganda nito Likewise, reform ye also yourselves to be dead indeed unto sin, but alive unto God through Jesus Christ our Lord. Napaka-powerful nitong verse na to. Ano yung salitang recon? Kung may background kayo sa accounting, ang ibig sabihin ng recon, ituring mo, i-claim mo. Ibig sabihin, kahit hindi mo nararamdaman, paniwalaan mo na to be dead indeed unto sin. Dapat ang isipin mo, patay ka na sa kasalanan. Alam ibig sabihin patay? Dahil yung iba naman, ang misinterpret ng patay sa kasalanan. Diba pag binaptize tayo, yung sinisimbolo, tinanggap ko si Kristo na siya'y namatay, nalibing at tuling ng buhay, para sa akin, upang ako'y lumakad sa panibagong lakad ng buhay. Ibig sabihin ng patay ka sa kasalanan, wala ka ng appetite. O kaya, may laban ka na. Ituring mo na pag nabing patay, pwede mangyari sa Kristiyano na dumating sa buhay mo na wala ka ng sa kasalanan Wala ka ng kagustuhan. Yung hindi ka na excited dyan, patay ka na dyan, may lakas ka ng lumaban dyan. Okay, pangalawa, pero para mangyari yun, alive ka dapat sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Ibig sabihin, may bagong buhay ka. Na yung bagong buhay mo ngayon, dapat yun ang pagbigyan mo. Although, lumalaban si dating pagkatao, pero kaya mong isipin, oy, patay na ako sa iyo Patay na ako sa mundo. Ibig sabihin patay, wala nang appetite, wala nang affection sa iyo yan. Wala nang affection. Punta tayo sa verse 12.
Tignan nyo, ang ganda nito. Let Let not sin therefore reign. Alam nyo rin, huwag na siya yung maghahari. Dati na siyang hari. Tandaan nyo, isa lang ang trono ng puso natin. Nung hindi ka pa born again, si Satanas ang nandyan sa pamamagitan ng sarili mo. No? Lagi yung sarili mo nakaupo dyan, pero napagbibigyan si Satanas. Pero ngayon daw, hayaan mo si Kristo na ang upo dyan in your mortal body. Kaya may papagamit mo yung katawan mo that you should obey it in the last thereof. Ibig sabihin, para huwag mo nang sundin yung pita ng laman. No? Kaya huwag mo nang hayaan siyang maghari sa katawan natin. Verse 13, ito pa yung another powerful verse. Neither yield. Ano yung yield? Isuko. Huwag mong isuko yung members. Ano yung members? Yung katawan mo, yung bibig, yung isip, yung mata, as instrument of unrighteousness. Tandaan nyo, pwedeng magamit pa rin ang mata natin, bibig natin sa kasamaan. Chismis, malaswang usapan, o yung mata, pwedeng magamit sa mali. Anto sinug na dyan, ipisuko. Kanino mo yield? But yield yourself unto God. Ang pagsuko mo, tatandaan, pag Kristiyano ka, akala ng iba, uy, sabi sa Bible, pag nalaman ko yung katotohanan, ako'y mapapalaya na. I'm free. Na ang ibig sabihin ng iba sa free na rin gumawa ng kasalanan. Hindi. Ang ibig sabihin ng free, malaya ka na ngayon magpagamit kay Kristo. Dati kahit, alam nyo, maraming relihiyosong tao, huwag niyo tatawaran yung yung sinceridad nila. Huwag niyo sila sasabihin, hipokrito kayo. Huwag gano'n. Ako naniniwala, napaka-sincere nilang ginagawa yung ginagawa nila. Kasi yun ang alam nila magliligtas sa kanila. Pero nakakalungkot, hindi nila alam, hindi yung tinatanggap ng Diyos. Kasi marumi pa sila sa harapan ng Diyos eh. Samantalang tayo, meron na tayong, alam niyo tayo ang may kay na maglingkod sa Diyos. Kumbaga, ang hinihintay ng Diyos na mag-serve sa Kanya tayo kasi nilinis niya na tayo. Pero nakakalungkot, ang nagpapagamit, ang gusto sa isip nila na magpagamit sa Diyos, yung mga reliyoso. Yung mga pari, yung mga madre, yung mga Jehovah's Witnesses na naglalakad dyan. Hindi ba kayo naaawa sa kanila? Nakatayo lang. Ba't hindi sila bigyan ng upuan? Ganun yata sa sales eh. No? Tapos lalo na pag malamig. Kasi sa tingin nila, yun ang nagliligtas sa kanila. Sincere sila ron, pero sayang, hindi sila tatanggapin ng Diyos. No? Ang nakalagay dito, but yield yourself. Tayo ang nilinis na ng Diyos, dahil nagsisi na tayo ang gustong gamitin ng Diyos. As those that are alive from the dead. Dati tayong patay sa kasalanan, binuhay na tayo, and your members as instrument of righteousness unto God. Kaya gamitin mo yung baby mo sa soul winning, sa kantahan, gamitin mo yung pera mo sa pag-akay ng mga kaluluwa, pagsuporta sa ministry, kaysa sa gamitin mo sa bisyo. Yan yung mga example niyan, mga kapatid. No? Sanctification ang ganda. Napakaganda mga verses. And then, marami pang verses yan, pero para makatapos tayo, tumalo na tayo sa verse 18. Verse 18. Being then made free from sin. Free, ibig sabihin malaya ka na o may laban ka na. Yung alam niyo yung believer, sa tingin niya lang gumagawa ng mabuti, pero actually, nasa lupa niya yung kasalanan eh. Hindi siya makakalaya dyan. Pero tayo, pinalaya na, he became the servants of righteousness. Ako ang challenge ko sa inyo mga kapatid, tingnan niyo, kahit sa mundo, ang dami kayang organisasyon na tinatayo, kahit sa Filipino community lang, pansinin niyo, nag-aaway-aaway na yung organisasyon ng Pilipino. So ako ang tingin ko, okay yan, may maganda silang motibo, kaya lang hindi nila maalis yung awayan talaga dyan. Kasi human nature yun, comparison, selusan, Pero ito yung isang organisasyon na hindi si Pastor Edan nagtayo, si Kristo. Ba't hindi natin sila dalhin dito? At saka wala tayong pinipili, wala tayong kakampiyan sa mga grupo na yan. Ang mahalaga, meron tayong organisasyon na si Kristo nagtayo, nag-join tayo, gusto ni Kristo dalhin dito yung mga tao. Yun ang sinasabi niya sa verse 18. The servants of righteousness. I speak after the manner of men because of the infirmity of your flesh. For as ye have yielded your members servant to uncleanness, yung uncleanness masama, and to iniquity, unto iniquity. Sabi nga, ngayon Kristiyano na kayo, even so now, yield na naman, isuko your members servant to righteousness, unto holiness. Bigyan nyo, napapagamit mo yung bibig mo para sa Diyos, sa pagsusulbining, sa pag-awit, pagsasabi ng masama, ng mabuti. Okay, the believer is provided with victory over the power of sin. At sabihin dito kapatid, ganito yan. Tulad kanina ng umaga, pag-gising mo sa umaga,
Pwede mong ipagamit yung, kahit Kristiyano ka na, no? Pwede mong ipagamit yung katawan mo sa masama, pwede mong ipagamit sa mabuti. Power na yan. Hindi na penalty, Ang penalty, impyerno, safe na tayo doon. Kaya maging banal ka, kaya hindi, mag-attend ka, kaya hindi. Pero, ang gusto ng Diyos, kaya kanya niligtas para magamit ka niya sa mundo. Ngayon, pag magpapagamit ka, ito yung kalaban mo ngayon, yung kasalanan pa rin ang influensya. I hope ano nyo yung iba, hindi na kayang hatiin ng ganyan. Sa iba, kapag ka nagkasala ka, hindi ka naligtas. Dito sa tamang turo na to, nagkasala ka, ligtas ka pa rin because the penalty, past tense na, bayad na. Pero, pwede ka pa rin nagkakasala dahil sa power of sin. Now, may parusa pa rin, pero hindi na impyerno. Ang parusa niyan ay, tawag ito, consequence. Consequence, katulad nung, kunwari, ngayon, Sunday, hindi natin maalis yan. Minsan may iba, pwedeng trabaho unahin, either hindi nila kayang magreklamo sa amo nila, o kaya yung pera, imbis na i-offer sa Panginoon yung nakalaan, nagamit sa iba, okay pa rin yun, save ka pa rin. Pero pwedeng yung consequence nun, lelessen yung blessing. Kasi nakalagay sa Bible, it is more blessed to give than to receive. O kaya yung, seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Kaya siguro hindi pa na-add, kasi hindi mo pa inuuna ang Panginoon. Pero mapunta ka na sa langit. I hope nakukuha niyo yan. No? So the believer is provided with victory. Victory ang binibigay sa atin. No? Kanina sa justification, the sinner is immediately, tingnan niyo yung salita, napakaganda, hindi kaya na-emphasize kanina. Pag bumalik kayo sa justification, the repenting sinner is immediately, no, ora mismo na yun, hindi yan progressive. Ora mismo, tinanggal ka na, no? And eternally saved, di ka na pupunta sa impyerno from the penalty of sin. Ang penalty of sin is impyerno. Dito naman sa sanctification, the believer is provided the victory over the power of sin. Araw-araw yan, mga kapatid. Hindi pwedeng, ay pastor, spirit-filled na ako ngayon. Pwedeng pagtalikod mo sa simbahan. Hindi kasalanan ulit. Ganun ang Kristiyano. Pero hindi nawawala si Holy Spirit, Again, minsan ginagaya niyo sa Old Testament, si David, tsaka si Saul, umalis sa kanyang espiritu. No? Tapos, kasi sabi ni David, restore unto me the joy. Ibig sabihin, may mga panahon na nawawala yung kagalakan, yung kasiyahan. Tapos, marami yan, si Samson, minsan sa Old Testament yun. Sa New Testament, hindi siya umaalis. Kaya lang nalulungkot siya. Nandiyan sa loob, pero malungkot siya. Mararamdaman mo yun. Okay, last na. Makapag-practice pa tayo ng kanta. Merong comment pa na sa likod, no? Sin forsaken is one of the evidences of sin forgiven. Pag nagsisi ka kasi, patatawarin ka ng Diyos. Kung totoong mapatawad ka, dapat mag-forsake mo na rin yung kasalanan. Kaya punta tayo sa Roman number 4 dito, dapat 3 lang yan. 6 na, no? 3 yan. Alam niyo, minsan yung computer nag-automatic We are saved from the presence of sin. Future to, yung presence, di ba, minsan gusto na, bakit kasi nagkakasala pa ako? Hindi ba pwedeng hindi na lang ako magkasala? Well, ako minsan, ito yung iniisip ko mga kapatid Kaya tayo nagkakasala para i-emphasize ng Panginoon na kailangan natin siya. Pero pagka sinabi mo, Panginoon, pwede bang maging perfect na ako dito sa mundo, nakakatakot yun. Pwede ka na mapunta sa langit. Kasi pag perfect ka na, o kaya pag nasa langit ka na, doon ka pala magiging perfect. Hindi pala pag perfect ka na, pupunta ka sa langit. Kung ayaw mo na magkasala, kung ayaw mo na makipaglaban, punta ka na sa langit. Ito yung glorification. Okay, tingnan natin si Romans din, chapter 15. Hindi na tayo lumayo. Romans chapter 15, verse 16. Ang sabi ng Apostle Pablo, mali na tayo 15 ba nakalagay dyan? 15, 16. That I should be Mali yan. That I should be the minister. Iba. Mali yan. 16:20. Nag-doble pala. No? Romans 16:20. Nilagyan ko ng 15 Romans 16:20. 16:20. And the God of peace shall bruise Satan under your feet shortly. Mangyayari yan sa langit. The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen. Ngayon, kapantay pa natin si Satanas. No? Lumalaban pa tayo. Nandito pa siya Pagdating sa langit, talo na siya. Pero dadali pa rin siya sa langit para apakan natin siya.
Ang ibig sabihin, total victory yun. Ibig sabihin, wala na siya. Ibubulid na siya sa kanyang pwesto talaga sa impyerno. Pero bago gawin yun, papaapakan sa atin ang ulo niya. No? So mga kapatid, ang tawag doon, the believer is guaranteed final removal from the presence of sin. Tatanggalin ka na sa mundo. O kaya sasabihin nila, di ba pastor, mayroong new earth? Tama yun. Alam niyo itong mundo ito, wawasakin din ng Panginoon to. Pero nasa langit tayo noon. Tapos gagawa siya ng bagong mundo. Bababa tayo ulit sa mundo. Mga future na yan. Pero wala na si kasalanan. Wala na si Satanas. Nakita niyo kaya, finally, tatanggalin si Satanas sa atin. Darating yun, huwag kayong mainip. No? Pero sa ngayon, nandun tayo sa second point eh. Sanctification. Araw-araw yan. Yung sanctification, pag-isip mo sa umaga, hanggang pagtulog mo ng gawin, nakikipagbaka. No? Pagtingin lang sa Facebook, ang dami ng struggle dyan. No? Magre-react ka ba? Gaganti ka ba? Ano ka ba? No? Tapos, sumakay ka ng taxi, mabaho yung mga driver, ano, kaya mabilis siya magpatakbo. Alam mo, hindi mo makokontrol yung nasa labas mo eh. Ang kaya mo kontrolin yung isip mo. Paano ka mag-react? Huwag ka mag-react. No? Response. Ibig na response, palitan mo pa rin ng mabuti. Okay, final verse. 1 Thessalonians 4:13. Pero sana, huwag muna to, no? Maglingkod muna tayo sa Panginoon. Kaya alam mo, prospect dito ng Kristiyano eh. 1 Timothy, Thessalonian. 1 Thessalonians 4:13. Sabi ni Pablo, kasi marami nagtatanong sa akala ko ba hindi na tayo mamamatay? Actually, akala nila sa salvation, hindi na mamamatay, no? Sabi ni Pablo sa 4:13, but I would not have you to be ignorant. No? Magbasa ka lang ng Bible, mawawala yung pagiging ignorante natin. No? Brethren, concerning them which are asleep, ang tawag ng Bible sa mga namatay na Kristiyano, natutulog. That is sorrow na. Kasi di ba nalulungkot tayo pag nawawalan tayo ng mahal sa buhay. Even as others which had no hope. Huwag tayong malungkot na katulad ng hindi Kristiyano. Kasi sila talagang forever yung paghihiwalay nila. No? Verse 14. For if we believe that Jesus died, yan yung born again and rose again, even so them also which is sleep in Jesus will God bring with Him. Yung mga patay, nasa Kanya yun. For this we say, by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming, ito yung second coming of the Lord, shall not prevent. Ito not prevent. Hindi tayo mauna sa kanila. Which are asleep. Ano mangyari? 16. For the Lord Himself shall descend, bababa siya galing sa langit, from heaven, with a shout, with the voice of the archangel, and the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Sino yung mga naunang Kristiyano na namatay? Babakit mo na sila. Ano ba, pag bumalik si Kristo, buhay pa tayo, hindi tayo maunang dadalhin sa ipapawid. Yung mga patay muna. Na Kristiyano. Tapos ano sabi niya? 17. Then we, akala kasi ni Pablo, buhay pa siya, babalik na si Kristo. Tingnan niyo, no? 2,000 taon na nakakaraan, di ba bumalik? Nung buhay si Pablo, akala niya, abutan siya ng pagbalik ng Panginoon. Then we, kaya kasama siya, which are alive, and remain shall be caught up. Yan yung rapture, yung caught up, yung ililipat ka. Together with them, saan tayo? Sa clouds. Kaya pala laging may clouds. Ano? To meet the Lord in the air. Reunion ang tawag dyan. And so shall we ever be with the Lord. Yan yung forever, no? Wherefore, comfort one another with this word. So, kayo na yung magbasa sa ibang mga talata. Basahin ko na lang yung last statement dito. The believer's eternal security of salvation. Kaya, hindi mali yung paniwala natin. Ang tawag natin dyan, once saved, forever saved. Yung iba, dinidespise nila yung patuwa na yan. May mga pastor na gusto nilang tinatakot pa rin yung miyembro nila. Maglingkod kayo, kundi maiiwan kayo. May mga gano'n, no? Mag-offering kayo, kundi pupunta pa rin kayo sa impyerno. Ang daming mali-maling turo. Aba, kung ako yung pastor, gusto ko sana gano'n ng doktrina eh. Para madaling takutin ng miyembro, pero hindi nga eh. Kaya nga kami mga pastor, parang disadvantage sa amin na ituro yung eternal security, di ba? Kasi parang sinasabi ng miyembro, okay lang na hindi umaten, okay lang na hindi magpabaptize, okay lang na hindi magpa-operate. Kung ang habol mo, ikaligtasan lang. Pero kung ang habol mo ay yung paglilingkod sa Diyos, ay kailangan mag-sanctify tayo. Tapos finally, yung glorification ng tawag dyan, dadaling ka na sa harapan ng Panginoon. So by repentance of sin and acceptance of the Savior, we obtain an eternal relationship which cannot be cut off. Hindi yan napuputol by anyone, maging si Satanas, nor of anything, kahit na pagsubok pa yan, or any situation. Tandaan yan, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos.
Ano sabi ng Panginoon? I will never leave thee nor forsake thee. Yung John chapter 10, hindi sila maagaw ninuman sa aking kamay. Tapos ang Ama na mas dakila kaysa sa akin, hindi sila maagaw ninuman sa kamay ng aking Ama. Yung ninuman doon, kasama si Satanas doon. Wala, no? Okay, when the believer commits sin, ito, mahalagang statement, siguro nasa natin. His relationship with God is not affected. Tandaan nyo, kapag kahit na nagawa ng kasalanan, hindi mawawala yung pagiging anak ng Diyos. Pero ano naapektuhan? Only His fellowship. Dalawa yun eh. Relationship, fellowship. Ang nawawala sa atin, ang naapektuhan yung fellowship. Medyo malungkot ka kasi hindi mo maramdaman ang presensya ng Panginoon. Pero nandyan siya. With God is affected. Ano gagawin mo pag nagkakasala ng Kristiyano? Hindi na repentance. Ang kailangan ng Kristiyano, confession. 1 John 9, if we confess our sin, He is faithful and to forgive us our unrighteousness. So mga kapatid, sana aralin niyo, kaya ko binibigyan ng kopya para i-review niyo. Pwede niyo magamit yan pag kayo ay nag-Bible study, no? O kaya meron kayong sinisira. May tanong ba kayo?